Hello! Hello, hello, hello. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Ayan, naku, dala-dalawang camera ang kaharap ko. Kape-kape, sabay chika. Ayan. Kumusta, mga OFW at saka ex-OFWs. Ayan, kumusta? Ayan. So, maraming salamat sa mga paisa-isang nanonood sa mga videos ko. Sana dumami kayo. Okay. I-upload natin ito both YouTube and Facebook. Ayan. Okay. So, anong atin ngayon? Syempre, itutuloy natin yung chika natin na, di ba sabi ko nga, ibinigay ko, unang-unang reason ko bakit ako nag-abroad ay para mailipat ko yung mga bata sa side ng tatay nila. Pangalawa, para mapag-ipunan ko yung sa annulment ko. 'Yun. At sumang-ayon naman lahat yung plano ko sa nangyari. 'Yun. So, 'yun guys. Yung binigay ko nung nakaraan na tips na tungkol sa Facebook account ninyo, totoo yun. So, kung sa mga nagbabalak na mag-apply abroad, kahit hindi sa Middle East, kahit saan, ayusin nyo yung Facebook account nyo. Kasi hindi nyo alam, anytime, i-stalk kayo ng boss nyo or hihingiin mismo yung phone ninyo, titignan yung Facebook ninyo. So, yun ang tips. Tapos, sa video na to, gusto nating ituloy yung yun nga, Rabay Quiet. Yun nga, nangyari na inilipat ko yung mga bata doon kasi nga sabi ko, ang pangit-pangit naman na parang ibibigay ko yung mga bata sa kanila tapos nandito lang ako sa Pilipinas. Ang pangit-pangit, 'di ba? So, kailangan ko talagang lumabas kasi nga hindi lang naman yun ang goal ko. Meron pa akong isang goal. At nangyari nga kasi nga basta nangyari naman yung plano ko. Kape tayo. Ngayon, yung gusto kong dugtungan yung sinabi ko na bakit ko nga ibinigay yung bata doon. Bakit hindi ko na lang hindi na lang ako nagstay dito. Tapos bakit ko pa iniwan? Lalong-lalo na si Rabay. Diyos ko po. Talagang pikit mata kong iniwan kasi para sa akin, kung hindi ako gagawa ng yung parang malaking desisyon, wala ring magbabago sa buhay ko. Kasi eto guys, ang tatandaan nyo ha. Wala namang mangyayaring pagbabago sa buhay natin kung wala tayong gagawing desisyon. Yun ang tatandaan nyo guys. Kung may malaki kang nagawang desisyon, asahan mo rin na may malaking pagbabago sa buhay mo. Yun ang para sa akin noon kaya talagang as in kahit alam ko na special child si Rabay, iniwan ko pa rin sila. Abi, bahala na dyan. Imposible namang pababayaan sila ng mga tito-tita nila, tsaka yung tatay niya, 'di ba? So, yun. Alam nyo kung bakit, kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero ito guys, uunahan ko na kayo ha. Hindi porket nagkukwento ako ngayon ay masama pa rin ang loob ko. Hindi po. Nakakapagkwento, alam nyo guys, nakakapagkwento tayo kung wala na yung pain, di ba? Kahit tanungin nyo sa mga kakilala nyo, pansinin nyo sa mga kakilala nyo, nakakapagkwento ang mga yan, tumatawa pa, kasi wala na tinatawanan na nila yung sarili nila Yun. So, yun guys, hindi ako nagkukwento ngayon, hindi dahil masama pa rin ang loob ko hindi po. Ito kasi para malaman nyo kung saan ako nanggagaling. Bakit ko iniwan si Rabay kahit alam kong special child? Kasi nga gusto ko rin may mabago sa buhay ko. Kasi kahit papaano, kahit may anak naman tayo,
may private life pa rin naman tayo na kailangan din nating mahalin ang sarili natin, ganon. Kasi noon guys, sa totoo lang, dumating pa ako sa point na parang ayaw ko nang magising. Ayaw kong magising. May time pa na tag nito. Gising ako pero alam niyo yung yung wala akong energy na bumangon. Yun, na parang hinihinta, sabi ko sa isip ko, parang ini-imagine ko na mamaya wala na akong hininga, ganon. Sa mga ganong sitwasyon guys, sabi nila depression. Pero syempre hindi natin alam yun. Nalalaman na lang natin kapag yun nga, nakakapagkwento tayo na ganito ganyan ang nangyari sa atin, ganon. So yun, depression na pala yun. Dumating sa point na kinatok pa talaga ako, kasi magkatabi kami ng ate ko noon. Kinatok ako ng bayaw ko kasi bakit tanghali na, hindi pa daw ako lumalabas. Dati-dati naman daw, pag ganung oras, nasa labas na ako. Ganon. Wala naman, Sabado naman noon, weekends naman wala akong pasok. Ganon. So sabi daw ni ate, katukin mo nga. Yun, naririnig ko yung katok, pero as in, wala sa isip ko yung babangon na. Parang ang isip ko talaga is yung mayat maya na lang, mawawalan na ako ng hininga. Parang ganun. Ay, kaloka. Nakakatakot yung ganun. Hanggang sa, yun na nga, dumating yung point, to cut the story short, dumating yung point na parang parang naalala ko rin na may sarili pa rin naman akong buhay. Hindi dapat ganun. May private life pa rin ako. Yun. Tapos, yun nga, parang dinibdib ko lahat ng mga narinig kong mga masasakit na salita noon. Galing sa kabilang side, sa side ni ex. Kasi hanggang sa, grabe. Hindi ko alam kung paano ikwento, pero yun nga, paano ba, basta, isa sa pinakamasakit na ko dun yung, sasabihin nila na, kaya daw walang kapera-pera si ex kasi hinold ko yung sahod niya, yung mga ganon. Hindi nila alam na, nagkaharap nga kami sa human rights. Kasi, may namit akong lawyer dun sa therapy center kasi na pinagtiterapihan ni Rabay. May nagtitherapy doon na anak ng lawyer. Ngayon, tumutulong siya sa yung mga parents, yung mga kapwa ko parents doon, tinatanong kung ano yung mga problema, hanggang sa nakapag-open up ako. Yun, tinuruan niya ako. Nag-work siya sa human rights. Yun, nag-work siya sa sa CHR. Doon nag-umpisa yun. Tapos, ang nangyari kasi doon, pumunta ako sa Camp Dangwa. Di in-interview ako. Tapos, nag-investigate din naman sila, nag-background check sila kay ex. Yung mga sinasabi ko, totoo. Di pinagharap na lang kami sa human rights. Ngayon, sabi ng human rights, ibigay mo yung ATM mo sa kanya, siya ang maghahawak. Di binigay sa akin kasi order na yun eh. Tapos, ang masama doon, niloan niya lahat ng sahod niya. 3,000 na lang natitira. So, yun na lang yung pumapasok sa ATM na hawak ko. It's useless, di ba? Ngayon, yung pinakamasakit na chismis na hindi ko matanggap-tanggap. Sabi ko, nasa akin nga yung ATM, wala namang pumapasok. Kasya ba yung 3,000? Kasya ba yun? Tapos nagbabalik pa ako sa kanya pagka nagwi-withdraw ako. Yun, ang hindi alam yan ng nagmadlang people kasi hindi naman ako nagagaganyan ng sitwasyon ko. Yun. Tapos dumating yung year na nag-declare ang civil service
na lahat ng government employees, pati na rin yung mga uniform personnel, dapat ang payslip may natitirang at least 7,000. So, few months, naka 1 year na rin niya, wala pa yatang 1 year na hawak ko yung ATM. Biglang may ganun na patakaran ang civil service. Naging 7K yung sahod niya. Doon lang kami nakatikim ng 7K a month. Pero syempre, nagbabalik pa rin ako sa kanya kapag ka dumarating yung sahod. So, sabi ko, ano ba yan? Lahat na lang kasinungalingan yung kwento. Sabi ko, so ilang months lang yun ulit na 7,000, naging 8,000 ngayon. Tapos, yun nga, may time na year-end bonus nila yun. Sabi niya, hihiramin daw niya yung ATM kasi kukunin sana niya yung tag nito. May inspection daw pala. Yun, ganun daw sa PNP May inspection pala nasaan yung ATM. Yung mga ganon-ganon. Parang kasama yan sa mga uniform nila So, ibinigay ko naman. Abay, hindi na bumalik yung ATM. Hindi na bumalik yung ATM, promise. Grabe. Pero yan, hindi naman nila chinismis. Hindi naman alam ng tao yan. Ako lang nakakaalam. At saka yung kumuha ng ATM. So, hindi na bumalik yun. So, ilang months na yun. Hinayaan ko. Kasi maliliit pa naman ang mga bata noon, elementary. Hanggang sa yun na nga, hindi na ulit nagbibigay. Kapag hihingi ako, parang pahirapan na ulit. Yun, hindi ko ni-report sa human rights yun na nangyari. Ngayon, dumating na ngayong time na, sige, kunin nyo yung mga bata. Kunin nyo na lang yung mga bata. At aalis ako. Doon nag-start yung parang kaya umalis ako ng bansa talaga na medyo masama ang loob. Dahil lang sa sama ng loob talaga na ako'y nag-abroad. So yun guys. Ang haba-haba na ng video natin. Wala na, hindi na nasusunod yung sinabi ko nga 6 minutes, 7 minutes. Kasi kulang talaga. Parang vlog na sa YouTube to pero i-upload ko rin talaga sa YouTube ito. So yun guys, hindi na bumalik ang ATM hanggang sa ilang months na yan. Pag humihingi ako, pahirapan. Hanggang sa nagdesisyon na lang ako na doon nagumpisa na ibigay ko na lang yung mga bata sa kanila. Para makita nila. Pero aalis ako, lalabas ako ng bansa kahit saan. Kaya hindi ko pinansin ang Middle East, hindi ko pinansin yung sahod. Kasi syempre, pero sabi ko nga, ang target ko is Hong Kong kasi alam ko medyo malaki-laki ang sahod doon. Mas malaki kaysa sahod ko dito sa call center. Sa Middle East, halos kasing tapat lang ng sahod ko sa call center noon. So, yun guys, doon nag-start bakit ako umalis ng bansa. Tapos yun nga, sabi ko, 2 years lang. Mag-finish contract lang ako. Dahil ayaw ko namang sirain yung kontrata ko kasi ang pangit-pangit naman ng record na nag-breach contract ka, di ba? Yun. So, yun guys. Maraming salamat sa mga nagtsatsaga na manood sa videos ko. Sana dumami pa kayo. Pero sana na-gets nyo yung tag nito, yung sana may kaunti man lang kayong napulot na lesson sa video na to. Okay, so thank you so much. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye.